marami pong sinisirang pamilya ang pagtatrabaho sa labas. Ayun po yung naging sakripisyo natin. Yung pangatlong tanong naman ay ano po yung advice nyo sa mga OCW na na-homesick kapag Pasko? Of course, maraming ano yan. So normally, yung homesick, syempre pag Pasko sa Pilipinas, kahit saan man, kung sino man, yung pag-homesick, anong ma-advise ko? Well, ngayon, mas madali na. Nung sa una ko po, nung nagpunta po ako dito sa may Middle East, wala pa pong mga cellphone noon. Wala pa tayo mga social media, hindi pa kayo makapag-zoom. Pero ngayon, medyo mas madali na. So, importante rin siyempre na pag na-homesick kayo, na alalanin nyo bakit kayo nagtatrabaho sa abroad. Kaya importante din lagi yung trato ng pamilya nyo, na kumonekta kayo, kumonekta kayo sa kanila. Pwede naman araw-araw, WhatsApp, or mag-Skype, mag-Zoom. So at least yun, medyo mapapadali po na nakikita nyo sila, nakikita nyo yung rason bakit kayo nasa abroad. Pero advice ko rin, no? Marami pong sinisirang pamilya ang pagtatrabaho sa labas. Ayun po yung naging sakripisyo natin. Medyo marami rin nagiging nagkakahiwalay dahil siyempre nalulungkot yung mga OCW, nalulungkot sila, namimiss nila yung misis nila, yung pamilya nila. So, medyo nagkakahiwalay. So, ang mapapayo ko naman, as much as possible, kung pwede, huwag nyo pong aiwanan yung mga pamilya nyo. Kung kaya nyo sila kaagad idalhin kung saan kayo nagtatrabaho, kayo po yung mas mas maganda. Kasi yung sakripisyo po na mahiwalay kayo sa pamilya dahil sa trabaho, hindi rin worth it po kung titingnan nyo sa long run. Dahil sa sweldo, magkakahiwalay kayo. Pero naiintindihan ko rin naman, kailangan natin buhayin yung pamilya natin. So kaya nga, importante na matuto tayo magnegosyo. Kasi kung trabaho lang, talagang isang kahig, isang tukayan. So may hirap talaga.